Magandang araw po sa inyong lahat at mapapalang araw. May share lang ako sa inyong kwento tungkol sa karanasan ko. Galing ako noon sa Pangantukan, Bukidnon. Kilalang kilala ako doon sa Pangantukan, Bukidnon. At lahat ng tao doon ay lagi mga kaibigan ko. Naganap kasi ako ng trabaho noon. Umalis ako dito sa bayan ko, lumipad ako puntang Maynila para maghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos, nakahanap ko ng trabaho. Nung papunta ko roon, ang hanap ko trabaho. Pero iba yung naranasan ko kasi may trabaho naman ako. Kaso lang hindi maiwasan yung nangangailangan ng tulong at tinutulungan ko. Shout out pala sa mga idol ko at sa mga lahat ng katulad ko. Hindi ko lang sasabihin kung ano ako at saka ano. Kasi yung share ko sa inyo sa mga nag-comment na maganda tungkol sa post ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway gabayan kayo ng ating Poong May Kapal. At sa mga hindi naman maganda yung comment, salamat din sa inyo kasi at least nag-comment kayo. Ito ang naranasan ko noon kasi nandun na ako sa Manila. Nakarating na ako ng Manila, nakatrabaho ako sa Pasay City. Tapos, kasi tapos na yung kontrata ko, lumipat ako ng Cavite. Nung nandun ako sa Cavite, hindi ko naman sinasabi na anong nalaman ko at saka trabaho talaga ang pinunta ko doon. Nung kalaunan, kasi yung ko doon, papa ko at saka yung niya, yung parang tawag sa atin yung live-in partner niya, nagkasakit. Silang dalawa nagkasakit. At malubha na. Sa awa ng Diyos, sa tulong ko at sa kaalaman ko, napagaling ko silang dalawa. At ako naman ay ordinaryong tao lamang po. Wala naman na po akong kapangyarihan. Ang may makapangyarihan talaga yung nasa taas. Hindi po ako. Gabay lamang po. Ito ang karanasan ko nung punta ako ng Cavite. Halos hindi na ako makapagtrabaho kasi umaga pa lang meron ng tao at nagpapatulong sa akin. Naisipan kong lumipat ng Pasay ulit sa MUA. Trabaho ako sa MUA, Mall Officia. Sa loob ng MUA. Trabaho ako doon mga siguro mahigit 8 buwan ako doon. Isang taon din. Tapos meron din kahit na sa trabaho ako, tumawag yung pasyente ko, yung engineer ko. Tumawag yung engineer ko, yung napakabait na engineer. Shout out sa iyo, engineer. Mabait. Yung mama niya, malubha yung sakit kasi galing na doon sa iba. Ang dami ng pinuntahan. Hindi naagapan yung sabi niya, kung matulungan ko din yung mama niya, siya daw bahala sa akin. Pero sabi ko sa kanya, wala akong hininging kapalit sa iyo, engineer. Ang ko lang, makatulong sa kapwa. Ayun naman, sa awa ng Diyos. Talagang gumaling. Yung lang sa akin, kasi yung kilala nyo ba yung si Jesus Bisulon? Kilala dati sa social media, sa YouTube channel niya. Kilala siya kasi malaki na yung kikita niya. Malaki na yung bahay niya sa Cebu. Bisaya yun si Jesus Bisulon. Bisaya. Isang magaling na manggagamot sa Naik Cavite. Nung may pumunta sa akin na ginagamot niya,
iba daw yung panggagamot niya. Kasi ang sabi ng ginagamot niya, iba talaga kasi yung si Jesus Bisulon pag pag nanggamot mga kabida, mga kaidol, may himutay siya. Lahat ng ginagamot niya nawawala. Parang hindi alam yung parang nahimutay talaga, hindi alam. Kilalang kilala yan siya sa YouTube. Kasi magaling yun, pilang-pila yung mga ambulansya doon sa Naik. Nung may lumapit sa akin na ginamot niya, lumapit sa akin, hindi niya pagaling kasi ilang buwan siya paulit-ulit doon kay Jesus Bisulon. Yung kilalang kilala sa YouTube, ilang buwan, mga siguro 6 o 7 buwan siya pabalik-balik doon. Samantalang dito sa akin, lang, 1 linggo lang. Tapos magpasalamat siya. Sabi ko, huwag kang magpasalamat sa akin, doon ka sa taas magpasalamat. Sabi ko sa kanya. Umiyak siya kasi kasi humahanga din ako sa ni Jesus Bisulon eh. Dami niyang mga tauhan. Isang beses nagtingin ako sa live niya. At habang may pumunta sa akin na galing din sa kanya. Araw na yun, araw ng linggo. Tapos live siya. Sabi ko, idol, pwede bang lumayo ka at huwag mong ipitin yung kamay sa rosaryo? Kasi mga kabida, mga kaidol, kapag inipit kasi yung cross doon sa kamay mo, kahit posporo, talagang masakit yan mga kaidol, mga kabida. Sakit na sakit. Sabi ko sa kanya, idol, maaari po bang huwag mo ipitin kasi masakit. Masakit yan po. Sabi naman sa akin, galit na galit siya. Anong pakialam mo? Nasa live pa siya kasi nabasa niya yung comment ko eh. Anong pakialam mo? Anong nalalaman mo? Anong gusto mo? Mamatay ka ngayon sa kinatayuan mo? Siyempre nagulat ako eh. Mamatay ako eh kasi matinding manggagamot siya doon sa Naik Cavite. Sabi ko sa kanya, kung sa sugo ng ating Panginoon na mamatay ako ngayon sa kinatayuan ko, handa po ako. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Kasi kung may makapangyarihan ka pa sa ating Panginoon, mamatay ako ngayon sa kinatayuan mo. Sabi ko sa kanya. Hindi naman ako namatay ngayon, sawa ng Diyos. 3 araw nakalipas mga kabida, binaril siya sa noo. Talagang kasi nung hindi pa siya binaril, may kaso na siya doon. Yung lumapit sa akin na ginamot niya 2 babae, ibang ginawa ni Jesus Bisulon. Alam nyo na, sinahimutize eh. Sabi ng nakatandang kapatid niya na babae, okay lang sana kung ako lang. Kasi sabi ko, walang ibang manggagamot na matinding manggagamot at talagang napakagaling na manggagamot. Kulang iba kundi siya. Kaya sabi niya sa akin, dinala ko yung kapatid ko kahit alam kong may nangyari sa akin. Noon, ginamot niya yung kapatid niya. Tapos yun, umuwi na sila. Tamimi naman yung kapatid niya. Yung bunso niya sabi na, anong nangyari sa iyo? Hindi niya alam daw, hindi niya alam. Tapos nung nakarating na sila sa bahay nila, doon, umiyak lang umiyak kasi iba daw yung ginamot. Alam niyo na, kaya yun, may kaso siya doon sa kay Rapi Tulfo.
kinasuhan siya at nakulong siya sa mga siguro mga 3 linggo siya nakulong. Nakapiyansa kasi siya kasi marami na siyang pera sa YouTube channel niya. Milyon-milyon na yung pera niya sa YouTube channel niya. Yung ginawa naman ng binaril, alam ko yung bumaril eh. Dati niyang tauhan na gusto ring gumaya sa kanya. Ang bumaril sa kanya. Ang laki ng patong nun kay Sus Bisulon, kaya nag-agawan sila. Hindi nila madali-dali kasi alam nilang matindi manggagamot yun eh. Nung dati niyang tauhan, gustong gumaya sa kanya at gustong kunin yung sa loob ng YouTube channel niya kasi malaking pera yun. Hindi niya kinuha at lagay sa bangko. Hindi niya kinuha. Nandoon lang talaga sa account niya, kaya yun. Pinaghati-hatian nila noong namatay na si Jesus Bisulon. Kilalang kilala yon sa Naik, Cavite. Kaya napunta din ako doon. Pagkatapos noon, may nagpapunta sa akin sa Bacoor, Cavite. Dami nun, dami ng ano. Kaya sabi ko sa sarili ko, uwi na ako kasi para di na mag-iisang linggo yun. Madalas ako makatulog, minsan makatulog ako hating gabi, minsan alauna na kasi daming daming nagpatulong. Kaya sabi ko salamat naman ako sa kanila kasi pinatkain nila ako, pinatulong nila ako. Kaya yun, sabi ko magpasalamat din ako sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga dating nag-ano sa akin, tumatawag pa rin sa akin. Kahit nasa malayo na sila, nasa Cavite, yung iba nasa Cebu. Pero marami na rin nakalipat na ng Naik. Kasi pinaalis sila doon eh. Hanggang ngayon, tawag pa rin sila sa akin. Tawag sila sa akin kung may problema sila. Sabi ko naman, ito gawin mo, ito yun, na ganon. Nagpasalamat. Yun lang ang sa akin. Salamat at magpasalamat ka rin sa taas. Kaya sabi ko, wala akong kapangyarihan at wala rin akong nalalaman kung hindi dahil sa kanya. Kaya yung may nagpost kasi ako nung sa bago ko lang pinost yung nakaano ako ng aswang. Totoo yun. Pumunta pa ngayon dito ang yung magulang at saka yung anak pumunta sa akin dito. Nagpasalamat. So yun nangyari, kahit pumunta kayo sa amin, sa bahay namin at magtanong-tanong kayo sa kapitbahay namin, hanggang doon sa baba, hanggang doon sa taas, magtanong-tanong kayo. Totoong nangyari yan. Hindi yan biro. At nagpasalamat naman ako sa may kapal kasi tinulungan niya ako. At yan lang po. Maraming salamat. Hasta la vista mga kabida. Thank you for watching.